Hello mga kadoodles! And we're back after such a long time, no? So, dahil tayo ay natagalan ng ating break. So, tayo magbabalik na ngayon upang gawin ang gamitin ang isang magical tool ng Excel na kung saan ay kung repetitive ang iyong task or paulit-ulit, pwede mo itong gamitin. Ano kaya iyon? Nandito na tayo, pinuntahan na natin ang View tab. Nasaan na kaya ang gagamitin nating tool? Alright, alam nyo na, no? It's macros. So, gagamitin lang natin tong macros, magre-record tayo. Kung repetitive yung task natin or paulit-ulit, such as same yung format na gusto nating ma-achieve, tapos same yung mga headers or column names, pwede nating gamitin tong macro, okay? So, let's begin. Paano nga ba kapag gusto natin na mag-record ng macro? Yan. So, nandito na tayo sa view at iyan, nire-record macro. Pero pwede rin tayong pumunta sa developer tab, o diba? Pero minsan ay wala yan. So, kailangan nating puntahan yung customize ribbon at kailangan nating i-add yan. Yan. So, sa akin nakasama na siya. So, okay. Okay. So, ngayon ay mag-record tayo ng macro. Ano nga ba yung need nating gawin for this file? Okay? Instructions. First, record as macro. Okay? Mag-record tayo ng macro. Ano nga ba pwedeng natin name? Macro sample 1. Control Q. Assign lang tayo, kunyari. Tapos, pwede nating i-add siya sa ating personal macro workbook para nakasave na siya sa lahat ng mga future nating reference. Okay? Example only. Okay. So, ngayon ay meron tayong instructions. Punta tayo sa second instruction dahil naka-record na tayo macro. Insert 3 rows at the top. To do that, click lang natin tong nasa left most corner, yung 1. Insert. Or, pwede rin, kapag na-click mo na yan, Shift, Spacebar. Then, Control, Shift, Plus. Control, Shift, Plus. Ang shortcut for insert new row. Okay? Next instruction. Write on the left uppermost cell as header, sales orders, format, Calibri 16, bold. Okay. So, sales orders. Format, Calibri 16, bold. Then next, right below the sales order the date and the next cell with the date today formula, then copy this as values. Date. And yung next cell, today. Bakit nga ba today? Yan yung lalabas na formula. Ganyan yung kailangan mong formula para mag-generate yung date today, which is December 12, 2025. Then, copy this as instructed as values. Okay. Then, after that, freeze pane up to region. So, hanggang kay region daw, i-freeze natin yung pane. So, dapat ang mangyayari, kapag i-move natin tong table, dapat magtitiga siya kay region at yon. Dapat mag-freeze tong part na to, yung kay region. So, try natin siyang i-freeze pane. Paano ba mag-freeze pane? Review ba? View. Freeze pane. Freeze pane. Tiyanan. Tama ba ang ginawa natin? Mali. Kasi kapag nag-freeze pane tayo, yung pinaka right na lower right na next nung cell na yon yung kailangan mong i-freeze. So, try natin yung lower right na nearby niya, which is yung ito, yung portion na to, yung Jones. Unfreeze muna natin, then freeze. Okay. Lalabas na ba si region? Yon. So, kahit anong right natin, lumalabas si region. At kahit anong down, ganun din, naka-freeze pa rin siya. Alright. So, instructions ulit. Create this as table. Shortcut, Control plus T. So, bakit nga ba table? Kasi,
Mamaya may gagawin tayong formula na automatically mag-generate siya. And, mas madali, so iniisip natin, table na kasi to, 'di ba? Parang hindi mo na kailangan. Hindi, kasi kailangan mo siyang gawing table para mas ma-sort or organize mo yung data para mas madali siyang ma-format. So, para gawin yon, punta tayo sa insert, table. Or, use the Control T shortcut. Control T. And automatically, madedetect yung data mo. My table has headers. Okay. O, diba? Ang bongga. So, yan na yung table mo. Ngayon, ang sabi sa formula is, under the total column, write a formula. Multiply the units and cost columns. Multiply. O, diba? Automatically, madedetect na pag table. Imbes na ang cell name niya is E5 or F5 dito sa dalawang to, madedetect niya yung headers. So, pag in-enter natin, tchanan! So, pag nag-try tayo mag-record ng macro, nag-automate, kailangan i-convert natin to table lagi para ma-detect niya agad. Hindi nyo na kailangan i-copy-paste yung formula up to down. Ganon siya. Okay. So, tapos na ba tayo? So, ngayon ay stop na natin si developer. Ayan. So, ano nga ba yung gagawin natin? After that, since na-stop na natin si developer, makikita na natin na pwede natin gamitin tong macro na na-record natin. Ayan. Pag napuntahan natin to, ay makikita natin na, oo nga, halos same sila ng format kanina, 'di ba? Ang mangyayari lang is gagamitin natin yung macro na ginamit natin or ni-record natin para dito kay sales 2. Ayan. Same din halos sila ng column names, no? Actually, same talaga lahat ng column names. So, pwede mo talagang i-automate kapag ganun yung mga, kapag same lang din yung column names and yung data mo, para pare-pares lang sila ng format, no? Or pare-pares lang sila ng task na gusto mong gawin. Jadi, gamitin na natin ng macro. Okay, paano ba natin to i-implement yung macro? Ano natin gagamitin ng macro dito? So, macros, then, run. Alright, diba? Ang galing. Diba? Automatically ay na-generate na natin si macro. Tanan. Pero wait. Ano to? Ano to? Nakikita nyo ba? Nakikita ko, guys? So, ito kasing row 48 na to. Bakit kaya na-stop yung formula or yung table dyan? Kasi, pag titingnan nyo itong sales 1, hanggang 47 lang, di ba? So, bakit kaya ganun? Kasi, yung na-record lang ni macro is hanggang dyan lang. Yung 47, based dun sa previous natin na data. So, titingnan natin si developer tab through the Visual Basic or Alt F11. Saan ba natin makikita yung module na yon? Diba? Kanina nag-save tayo sa personal. Ayan. So, siya na yan. Yung macro sample 1. So, makikita natin dito kapag pag scroll mo kung hanggang saan yung range na yon. Yan, diba? Hindi siya automatic or hindi dynamic. Static, kumbaga, na yun kasi yung ni-record. So, kung gusto mong gawing dynamic talaga is we will utilize the power of ChatGPT. Alright. So, copy natin to, ah. Copy natin to, ah. Then, let's go to yan, ChatGPT. Then, dapat ang prompt natin dito is specific. So, nakita natin yung problem natin kanina is hindi nag-automatically na-detect yung mga formula up to yung range na hindi kasama dun sa una nating file. So, ang prompt is, can you make this VBA code more dynamic?
to detect the last row and column and calculate the formula up to the last row. Okay, then paste. Then sige. Check natin kung talagang okay yung copy natin yung code after So sinabi niya na no select or copy paste runs faster and cleaner. Expands table to include all data and formula autofills to last row. Okay, so copy code. Then try na natin yan kay yung ating sales 2 kanina na sample. So data developer. Dito tayo. Copy na natin, no? Okay. Copy natin yan. Then, paste natin dito. Yan. So, parang mangyayari is meron tayong macro sample 1 dynamic and macro sample 1. So, dito, run natin yung macro. Oops. So, pero run na natin. Yan. Okay. So, yan. Galing, no? Amazing na nag-reflect na yung ating dynamic na macro through the use of ChatGPT. So, yun guys. Maraming salamat for watching my video. And if may questions kayo or any topic na gusto pang i-add, please let me know in the comment box. And I hope that you continue to subscribe and like this video if you really give it, like, you know, really like it. It's giving. Is it giving? Thank you so much and ingat mga kadoodles!